Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, le persone che soffrono. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi sia la tradizione religiosa alla quale appartengono. Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Mga kapatid, ilagay po natin ang ating mga sarili sa mapagmahal, mapagpalang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Poong Jesus Nazareno, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kayo po ang ipinadala ng Ama para sa aming kaligtasan. Nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapakasakit, sa inyong pag-aalay ng buhay, at muling pagkabuhay para sa aming lahat. Ang misteryong Paskwal ay aming pinapahalagahan. Nawa pukawin niyo po ang aming mga puso. Pag-isahin niyo po ang mga sumusubaybay ng mga pamilya upang madama nila kung gaano kalalim ang inyong pag-ibig para sa aming lahat. Linawin niyo po ang aming mga isipan upang maging bukas sa mga biyayang patuloy niyo pong ibinibigay sa amin. Samahan niyo po kami sa Semana Santa. Samahan niyo po kami sa mga mahal na araw. Gayon din po, Panginoon, tinataas po namin sa kapanahunan ng COVID-19 lahat ng mga sumakabilang buhay, ang mga yumao dahil sa sakit sa salot na ito. Tanggapin niyo po sila sa inyong kaharian. Gayon din po, bigyan niyo po ng lakas. Ibalik niyo po sa kalusugan ang mga naghihingalo, ang mga nag-aagaw buhay, ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Kayo po ang maging lakas nila. At lahat din po ng mga taong may konfirmadong kaso ng COVID-19, ang mga COVID-19 positive, nangangamba, natatakot po sila. Nawa kayo po ang maging gabay nila sa panahon na ito. At lahat ng mga pamilya, bigyan niyo po ng pagsanggalang laban sa salot na ito, Panginoon. At lahat po kami, ito po ang aming dasal, na mawala itong salot na ito, itong peste na ito, itong epidemyang ito, itong pandemyang ito sa aming lupain, sa aming lungsod, sa aming bayan, sa buong daigdig. Kayo at ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming, binabati po namin kayo. Patuloy po kahapon, Martes Santo, ang unang bahagi ng ating rekoleksyong pang Semana Santa. Ang tema, ang pasyon ng ating Panginoon Kristo sa kapanahunan ng COVID-19. Unang bahagi po kahapon at ngayon ay may pangalawang bahagi. At kahapon ay paghahanda lamang, preparasyon lamang para sa pagninilay natin sa pamamagitan ng sinakulo. Pinagnilayan po natin ang paglalakbay natin ng Kwaresma batay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. At ngayon ay isang sinakulo. Kadalasan po ang sinakulo, marami mga gumaganap na iba't ibang mga papel. Ngunit sa kapanahunan ng COVID-19, meron pong isang gaganap, halos lahat ng mga papel na gagampanan. Walang iba kung hindi ang aking kasama dito sa simbahan ng Quiapo, si Otep Mark Joseph Verdadero. Hindi ba kinuwento ko kahapon na dumating nga mismo sa aming komunidad, sa loob ng simbahan, may mga PUI, person under investigation. Meron pa nga isang pari na PUM,
person under monitoring at nag-contact tracing pa nga mga nakahalubilo nila, na-quarantine sila, kasama dito si OTEP. Siya po ang gaganap ngayon sa ating sinakulo. At pagkatapos sa sinakulo, patuloy po yung pagninilay natin para sa ating rekoleksyon. Kaya buksan niyo po ang inyong isipan at puso upang pagnilayan ang misteryo ng pagbibigay ng buhay sa atin ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng senakulong gaganapin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. At nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Matagal ko na kayong hinihintay sa huling hapunan na ito bago ang aking paghihirap. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako kakain at iinom ng katas ng ubas na ito hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Tunay na pagkain ang aking laman at tunay na inumin ang aking dugo. Ang sino mang kumakain ito at iinom ay mapapasa akin at ako din sa kanya. Kaya naman tumuwa siya ng tinapay. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ganun din naman, matapos ang hapunan, muli kanyang pinasalamatan. Kinuha niya ang kalis at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ang kalis na ito ang tunay na tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo.
Ang dugong itong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ganun din naman matapos ang hapunan, may nagwika si Jesus na kinagulat ng kanyang mga alagad. Sa hapag na ito'y narito ang isang taong magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng Diyos, ngunit mas mahirap ang kahinatnan ng taong magsusuplong sa Kanya. Nagulat ang mga alagad sa sinabi ni Jesus. Maya-maya pa'y tumayo si Judas at biglang lumabas ng silid. Muling nagwika si Jesus. Kayong mananatiling kasama ko sa aking pagdurusa. Kung paano ako isinugo ng aking ama, ay gayon di isusugo ko kayo. Kayo'y mamamahala sa 12 angkan ng Israel. Biglang sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mamatay at makulong kasama ka. Sinagot siya ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ipagkakanulo. Tayo na at tayo'y pupunta sa bundok ng Olibo sa halamanan ng Getsemani sapagat ako'y mananalangin. Kaya umalis si na Jesus kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sa bundok ng Olibo. Sa di kalauyan doon si Judas papunta sa mga kawal upang isuplong ang anak ng Diyos at siya'y nilapitan. 30 pilak, Judas! 30 pilak! Ito ang ating napagkasunduan. Nasaan si Jesus? Sumagot si Judas. Oo nga, ito nga, dadalhin ko kayo sa kanya. Ang hagkan ko ang inyong hinahanap, siya'y dakpin ninyo. At huwag mag-alinlangan. Subalit, mag-ingat. Dumating si na Jesus sa bundok ng Olibo at kinausap niya ang kanyang mga alagad. Manalangin at manatili na muna kayo dito sapagkat ako'y pupunta sa dako paroon at ako'y mananalangin. Ang aking puso'y tigib ng hapis at sakit na halos aking ikamatay. Manalangin kayo dito upang hindi kayo madaig ng tukso. At si Jesus ay pumunta sa halamanan upang kausapin ang kanyang ama at siya'y nanalangin. Ama, Kung nanaisin aking aakuin at balikatin ang krus mong pasanin. Kung yung iibigin iputong sa akin koronang inangkin pantubos sa amin. Ama, mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban. Mangyari nawa sa akin, Ama. Tumayo si Jesus at pinlakan niya ang kanyang mga alagad. Ngunit, dinatnya niya itong natutulog. Natutulog at nagpapahinga pa ba kayo? Hindi niyo ba ako kayang samahan kahit 1 oras man lamang
sa pananalangin. Maligalig ang espiritu, ngunit mahina ang laman. Bangon na. Dumating na ang oras na ipagkakanulo ng tao ang anak ng Diyos. Nakita nilang paparating si Judas kasama ang mga kawal upang dakpin si Jesus. Sinalubong sila ni Jesus. Sino ang hinahanap ninyo? Sumagot ang kawal. Si Jesus na taga Nazaret! Nasaan si Jesus? Sumagot si Jesus. Ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Ama, wala ni isa man sa ibinigay mo sa akin ang nasaktan. Andoon si Judas. At unti-unti niyang nilapitan si Jesus upang isulong. Unti-unti lumapit si Judas at kanyang hinalikan si Jesus. Mga katoto, bayan ninyong masdan, taong nagbabanal-balanan. Siya'y kunin ninyo at napkin nang walang pag-aalinlangan. Nagtakbuhan ng mga apostoles sa takot. Nandun si Pedro, kinuwang kanyang tabak at natabak ang isang tenga ng isang alipin. Inawat siya ni Jesus. Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Kung sino mang gumamit ng tabak, sa tabak din mamamatay. Kailangan kong inumin ang saro ng paghihirap na ito na pinagkaloob sa akin ng Ama. Pinagaling ni Jesus ang tenga ni Malco na isang kawal at ito'y himalang gumaling. Nagwika ang kawal. Dakpin si Jesus! Dalhin natin siya kay Anas, biyanan ng pinakapunong saserdoteng si Caiphas, upang isang tao na lamang ang maghirap. Alang-alang sa bayan. Kunin siya. Kinuha nila si Jesus. Sumunod si Pedro ng palihim upang sundan kung saan nila dadalhin si Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa Sanhedrin. Nandoon si Pedro. Ngunit may nakapansin sa kanya. Hindi ba kasama ka ng taong yan? Natakot si Pedro. Hindi! Hindi ko siya kilala. Tumakbo si Pedro papalayo kay Jesus. Iniwan niya si Jesus sa takot. At nagsimulang tanungin si Jesus ng mga pinakapunong saserdoteng si Anas at si Caiphas. Magsalita ka, Ginoo. Ano ang iyong tinuturo sa iyong bayan at sa iyong mga alagad? Ikaw ba si Jesus na Nazareno? Ikaw ba si Jesus ng Nazaret? Wika nila'y isa ka daw hari. Ngunit, nasaan ang iyong kaharian? Anong linya ng mga hari ka nagmula? Tinatanong kita, Jesus ng Nazaret. Hindi ba anak ka lamang ng isang hampas lupang karpentero, hindi ba? May nagsasabing, ikaw daw si Elias. Ngunit, si Elias ay pumaroon, umakyat sa langit, lula ng isang karosa. Magsalita ka, Ginoo. Tinala ka dito at binasang ang lapastangan? Paano mo ito mapapaliwanag? Pagtanggol mo ang iyong sarili. Sumagot si Jesus. Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo ay ang mga taong nakaririnig ng aking tinig. Alam nila kung anong ibig kong sabihin. Sinampal bigla si Jesus ng isang kawal. Kalapastanganan! Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapuno sa sacerdote? Sinagot siya ni Jesus. Kung minasabi man akong masama, patunayan mo. Ngunit, kung mabuti ang aking sinabi, bakit mo ako sinampal? Wala ka bang sasabihin sa amin? Hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? Tinatanong kita, Jesus Nazareno,
Ikaw nga ba ang pangakong Mesiyas at anak ng Diyos na buhay? Sumagot si Jesus. Ako nga siya. Kalabastanganan! Narinig niyo ba siya? Hindi na natin kailangan ng mga testigo. Sapat na ang mga namutawi sa kanyang bibig. Ano ang inyong hatol? Sumigaw ang mga Hudyo. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako! Kinuha nila si Jesus. Nandoon si Pedro. Tatago. Ngunit, may nakapansin ulit sa kanya. Hindi ba tauhan ka ng taong yan? Sumagot si Pedro. Hindi ko siya kilala. Hindi. Kasama ka niya nung hinuli siya sa halamanan. Hindi. Ngayon ko lang siya nakita. Tumakbo si Pedro. Kapalayo. Biglang tumilaok ang manok. Sobrang naghapis si Pedro. Tumakbo siya upang manalangin sa Ama. Ama! Patawarin niyo po ako sapagkat ako yung makasalanan. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso Diyos. ng aking mahango kapwa kong kasim bigo. Kinuha nila si Jesus. Dinala nila si Jesus sa palasyo ni Pilato. At nagsimulang tanungin ni Pilato si Jesus. Totoo ba ang mga paratang sa iyo? Ikaw nga ba ang Diyos ng mga Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdoteng nagdala sa iyo dito. Ano bang nagawa mo? Sumagot si Jesus. Yan ba'y nanggaling sa iyong sariling kaisipan? O may nagsabi sa iyo kung sino ako? Hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Dahil kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinagtanggol sana ako ng aking mga tauhan at hindi ipinagkaluno sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Nagtaka si Pilato. Kaharian? Bakit? Isa ka bang hari? Sumagot si Jesus. Ikaw nang nagsabing ako'y hari. Ako'y dumating sa mundong ito at ipinanganak para magsabi ng katotohanan. Ang mga taong nakarinig sa aking tinig ay ang nasa katotohanan. Nagtaka si Pilato. Katotohanan? Anong katotohanan? Lumabas si Pilato upang kausapin ang mga taong bayan. Akin na siyang tinanong. Wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Ngunit, ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo. Nais ba ninyong palayain ko si Jesus na hari ng mga Hudyo? Sumagot ang mga tao, hindi! Huwag siya! Kundi si Barabas! Si Barabas na isang tulisan, hindi ba mga kasama? Tama! Si Barabas! Si Barabas ang siyang palayain! Walang magawa si Pilato. Sige! Simulang pahirapan ang Jesus na yan. Kinuha nila si Jesus. Pinagsipa-sipa. Nilatig ko na ilang beses na halos masira ang kanyang damit ng kanyang katawan. Kumuha sila ng matinik na halaman at ibinigay kay Jesus. Dahil ikaw daw ang hari ng mga Hudyo,
meron kaming munting handog sa iyo, kamahalan. Nilagay nila ang tinik na korona sa ulo ni Jesus. Tumagas ang dugo sa kanyang mga mukha. Na halos hindi na siya makakita. Walang magawa ang mga alagad kundi tignan na naghihirap ang Diyos. Pinagdura-duraan siya, pinagsipa-sipa, at pinahirapan. Kumuha siya ng tambo at ibinigay kay Jesus. Binigyan ng basahang balabal. At muling kinausap ni Pilato si Jesus. Narito ang tao. Wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Kung gayon, aking lamang siyang pahihirapan at pagkatapos ay pakakawalan. Ngunit, sumagot ang mga taong bayan. Kapag pinakawalan mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sapagkat, sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar, hindi ba mga kasama? Tama! Si Cesar lang ang aming hari at hindi ang Jesus Nazareno. Walang magawa si Pilato at kinausap niya si Jesus. Saan ka ba nagmula? Hindi ka ba makikipag-usap sa akin? Hindi mo ba ipagtatanggol ang iyong sarili? Alam mo bang kaya kitang pakawalan o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus. Kaya mo lamang nasasabi yan sapagkat pinagkaloob sa iyo ng Ama ang kapangyarihan. Ngunit, mas mabigat ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito. Walang magawa si Pilato at muling kinausap ang taong bayan. Narito ang tao, sumigaw ang taong bayan, ipako sa krus! Ipako sa krus! Patayin ang taong yan! Kayo ang magpako sa kanya! Wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Hindi. Ayon sa ating kaugalian, dapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. Walang magawa si Pilato at kinuha niya ang isang plataforma. Araw ng paghahanda ng Paskwa, narito ang inyong hari. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus, sigaw ng taong bayan. Sige! Masusunod ang inyong gusto. Si Barabas ang siyang pakawalan. Masaya ang mga taong bayan dahil si Barabas ang kanilang pinakawalan. Kaya naman ako'y maghuhugas ng aking kamay. Wala akong bahid ng kasalanan. Hatol ng taong bayan sa kanya, huwag akong sisihin kailanman. Sinunod ko lamang ang inyong kagustuhan. Kunin siya at inyong pahirapan. Kinuha nila si Jesus. Pinahirapan, pinunit ang kanyang damit. At kinuha ang kahoy na krus. At ibinigay kay Jesus. Pinuhat ni Jesus ang kahoy na krus. Nahirap. Landas na kay tinik, sa iyo'y inilaan. Bawat hakbang nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop kang ganap. Buhay mo, O Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Nadapa si Jesus, ngunit wala man lang gustong tumulong sa kanya. Lahat siya'y pinandidirian. Natatakot na baka madamay.
nakikita ng isang kawalang isang lalaki, "Hoy, ikaw! Hindi mo ba nakikita ang nahihirapan na siyang buhakin ng kanyang krus? Tumayo ka dyan at siya'y tulungan mo." Sa unay ayaw ni Simon, ngunit napilitan siyang buhatin ang krus ni Jesus. Yung mga yapak, ako ay tatak. Kahit tigib ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusang, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Tuwing nadapa si Jesus, nasa harapan niya ang mga babae sa Jerusalem. "Panginoon, hayaan kong punasan ko ang iyong mukha. Alam kong pagod na pagod ka na sa iyong pinagdaraanan. Hayaan mo, Diyos. Hayaan mo, Panginoon. Panginoon, nagtanangis po kami sa iyo, Panginoon." Kinahusap sila ni Jesus. "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Kinuha nila si Jesus at dumating sila mga alas 12 sa bundok ng Golgota. Kasama ni Jesus ang dalawang magnanakaw, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ipinako nila ang dalawang magnanakaw at isinunod si Jesus. Pinahiga siya sa krus na kahoy, kumuha ng martilyo at ng pako. Kinuha nila ang kamay ni Jesus at inilagay sa kahoy na krus. Tinapat ang pako dito. Pinako nila ang kamay ni krus. Kinuha nila ang kanyang kaliwang kamay at ipinako sa krus ang anak ng Diyos. Sumigaw ang isang Hudyo, "Tignan ninyo! Hindi ba't sinasabi ng taong itong yun niya ang templo sa loob ng 3 araw? Bumaba ka ngayon dyan at patunayan mo." Sumagot ang isang magnanakaw, "Hoy, hindi ba't pinapamalita mong ikaw ang Kristo? Bumaba ka ngayon dyan. Kami kalagan mo." Sumagot si Jesus, "Diyos ko, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sumagot ang isang magnanakaw sa kanyang kanan, "Estas, narinig mo ba siya? Pinagdarasal ka niya. Marapat lamang na tayo'y mahirapan ng ganito sapagkat tayo'y makasalanan. Ngunit walang kasalanan ang taong ito. Panginoon, ang hiling ko lang, alalahanin mo ako pag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Gayon din ay isasama kita sa paraiso." Walang magawa ang mga alagad ni Jesus na nakikita namamatay ang kanilang Diyos, ang Panginoong si Jesus. Naroon si Maria, pinagmamasan ng kanyang anak na namatay. Dahan-dahan itong lumapit sa krus ni Jesus. Niyakap ni Maria ang krus ni Jesus
Anak! Mahal kong anak! Kinausap ni Jesus ang kanyang ina. Ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ako'y nauuhaw. Narinig ng isang kawal ang sinabi ni Jesus. Kumuha siya ng spongha, inilagay sa isang tambo, sinausaw sa isang maasim na alak, at ibinigay, pinasipsip kay Jesus. Muling nagwika si Jesus. Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan? Naganap na. Dumilim ang kalangitan at nagulat ang mga tao at ang mga palunod sa sacerdote. At muling nagwika si Jesus. Ama, sa iyong mga kamay, iniahabilin ang aking Espiritu. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Gusto na raw. Taus-puso ko nagpapasalamat sa ating kapatid na si Otep Mark Joseph Verdadero sa kanyang
pagbibigay ng sarili, sapagkat ang ating sinakulo ay pinadama niya sa atin kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon Kristo. Habang nasa quarantine, si Otep ay ito'y panahon upang kanyang hindi lang masaulado, kung hindi makuha sa kanyang sarili ang pinakadiwa ng pasyon ng ating Panginoong Kristo. Kaya maraming salamat sa iyo, Otep, sapagkat kakaiba itong sinakulo nito sa kapanahunan ng COVID-19, social distancing, kaya isang tao ang gumanap ng halos lahat ng maraming papel sa sinakulo. Maraming salamat sa iyo. Magbalik tanaw po tayo sa ating rekoleksyon pang Semana Santa, ikalawang bahagi na nagsimula po tayo sa pamamagitan ng sinakulo. Ang pasyon ng ating Panginoon Kristo sa kapanahunan ng COVID-19, pangalawang bahagi, at sinimulan ito sa pamamagitan ng sinakulo. Pinadabas sa atin kung sino talaga ang ating Panginoong Kristo. Si Kristo ay kasama natin, kaagapay natin. Ito po'y kahapon sa ating paglalakbay sa panahon ng COVID-19. May diferensya po ang ating computer. Pagpapatuloy po natin kahit na ba may technical difficulty. Kahapon ay kaagapay natin ang ating Panginoon Kristo. At si Jesus, siya po ang nagdala ng ating krus. Ano ang krus sa kapanahon natin ngayon? Ito ang krus ng COVID-19. At inako niya ang kasalanan, hoarding, overpricing, paglabag sa quarantine, nahawa ang sakit, pagdiskriminasyon para sa mga medical worker. At kasama niya ang mga nakaratay, ang mga nag-aagaw buhay, ang mga nasa frontliner. Ano po ang magiging tugon natin ngayon, mga kapatid? Ang ating tugon kay Jesus, ang ating tugon kay Jesus, mga bagay na tumatagal. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ito mga bagay na sinabi ni San Pablo, lahat ay mawawala, maagnas, tatangay, lilipas. May iwan lamang ay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan ang tugon natin kay Jesus. Ano ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay tiwala sa Kanya. Sa kadiliman, madilim po ngayon, mga kapatid. At sa kadiliman nga, katulad tayo ni San Pedro, naglalakad sa dagat, sa ibabaw ng alon, malakas ang hangin. Sabi ni Jesus, Pedro, lumapit ka sa akin, pumunta ka sa akin. At nung tumitingin nga si Pedro kay Jesus, may kumpiyansa siya. Ngunit nung tumingin siya sa ibaba, natakot na siya, nawala ang kanyang mata kay Jesus. Malulunod na ako, tulungan mo ako. Kaya nga,
Kung ang pananampalataya natin ay laging nakatuon kay Jesus, hindi tayo malulunod kung tayo lamang ay nasa Kanya. Kaya tiwala sa ating Panginoong Jesus. At sinabi ko nga, nung bata pa ako, nung nag-aaral ako sa seminaryo, basta nasa kadiliman, kasi sinabi ko po kahapon po, Biblia. Ngayon, Biblia din, natutulungan tayo ng tradisyon ng simbahan. Isa sa mga paborito ko po ay noon hindi pa siya santo, si John Henry Cardinal Newman. Hindi po siya pinanganak na Katoliko, Anglikano siya at lumipat siya, naging Katoliko siya. Meron siyang tula, Lead Kindly Light. Lead kindly light amid the encircling gloom. Lead thou me on. The night is dark and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet. I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. Madilim. Ngunit kung ginagabayan ito ng isang maamo at matulunging isang ilaw, hindi ako nangangamba. Tulungan niyo po ang pagtaha ko. Hindi ko po hinihingi sa inyo na ang eksplanasyon kung bakit nyo. Ano ba itong COVID-19 na ito? Ang hinihiling ko lang, one step enough for me. Ay gabayan niyo po ako. Katulad ni San Pedro, nakatingin ako sa iyo. Hindi ako malulunod. At katulad ni Saint John Henry Cardinal Newman, one step sa kadiliman, bawat hakbang patungo sa inyo. Yan ang pananampalataya. Ialay din natin ang pag-asa. Ano ba ang pag-asa? Ang pag-asa, huwag kang mawalan ng loob. Yan ang pag-asa. Sa Ebanghelyo, meron pong isang paralitiko na tinulungan siya ng kanyang 4 na kaibigan, ibinaba siya, binutasan ang bubong at binaba kay Jesus. At sinabi ni Jesus, nung nakita, hindi ang pananampalataya ng paralitiko, kung hindi ang pananampalataya ng 4 na kaibigan niya, siya'y namangha. Ika nga, hindi yung taong pinagaling, kung hindi yung pananampalataya, ang kagustuhan nilang gumaling ang kanilang kaibigan. Ang pag-asa ay hindi ka nawawala ng loob. Loloobin mo. Ito si Santo Tomas Aquino, Saint Thomas Aquinas. Hindi ba meron siyang will. Niloloob mo. Kasi ngayon wala tayong mga sakramento. Paano hindi aktual na nabinyagan? Di ba may tinatawag tayong baptism by desire? Nakunan ako, paano yung aking anak? Hindi man lang nabinyagan. Baptism by desire. Niloloob mo, ninanais mo na mabinyagan ang iyong anak. At ngayon, wala tayong misa, wala tayong komunyon, kaya may espiritual na komunyon. Ninanais ko, O Panginoon, natanggapin ka na may kalinisan, kapakumbabaan, debosyon tulad ng pagtanggap sa iyo ng mahal na Birheng Maria, kasama ang diwa at perbor ng mga santo. Yan ang espiritual na komunyon. Hindi aktual ako nakatanggap ng komunyon, ngunit niloob ko, ninais ko, hinangad ko, I will it. At ngayon, walang kumpisal. Paano ko mapapatawad? Gumawa ka ng ganap na gawain ng pagsisisi
Mula ito sa pag-ibig sa Diyos, kinasusuklaban ko ang aking mga kasalanan sapagkat sinaktang kita na dapat iniibig ko. Yan po ang pag-asa. Hindi ka nawawala ng loob. Niloloob mo na mangumunyon. Niloloob mo na ikaw ay patawarin. At ang pagmamahal. Ano ba ang konteksto ng pagmamahal? Si Simon na taga Cirene. Nakita niya si Jesus, hindi niya makakayanan hanggang Kalbaryo ang krus. Siya ay naatasang tulungan. Malaking tao siya. Tinulungan niya. Ang pagmamahal sa kapanahunan ngayon. Marami nangangailangan ng mga tao sa COVID-19. Makikita natin si Jesus sa mga nangangailangan. Tulungan natin si Jesus. At isa pa, kanina si Santo Tomas de Aquino, si San Agustin. Kasi ang pinapaliwanag ni San Agustin, bakit may COVID-19? Ito'y tinatawag na kasamaan na natural evil. At ang pagpapaliwanag niya ay lahat ay mabuti. Bakit ganito? May kulang. May puwang. Kaya nga ang hamon sa atin ngayon ay pagkakataon, oportunidad na magmahal. Punuin ang kulang, ang kakulangan. Wala po dito yung slide, mga kapatid. Dito na ako magtatapos. Meron sana akong babasahin ko sana lahat ng mga doktor na namatay. Ito'y iaalay ko para sa kanila. Meron po akong komposisyon na gusto kong awitin. Ito naman ay, ang tono po ay nasa publikong larangan, public domain. Sergei Rachmaninoff, Piano Concerto number 2, Opus 18 in C minor, third movement po. Ito'y para sa kanila, mga doktor, mga nurse na nag-aasikaso, ngunit sila din ay nahawa at nag-alay ng buhay. Sana po may boses ako natitira. Ako'y inyong-inyo, o poong Senyor Jesus Nazareno, nadapa ka, o kay bigat ng krus, Inang Mariang Birhen, samahan sa paglapit. Ako'y inyong-inyo, o poong Senyor Jesus Nazareno, napako ka, kamay at ang paa, Inang Mariang Birhen, samahan sa pagtangis. Ako'y inyong-inyo, o poong Senyor Jesus Nazareno, nabuhay ka, nabuksan ang langit, Inang Mariang Birhen, samahan sa pagdiwang.
Maraming salamat po na sinamahan niyo po kami. 2 araw ng recollection, pang Semana Santa. Kahapon po ay ang unang bahagi, paghahanda ng ating puso upang mapahalagahan ang sakripisyo ni Jesus. At ngayon, kanina po sa sinakulo, maraming salamat, Brother Otep, sa iyong pagbibigay ng sarili para sa sinakulo. Pasensya po, may technical difficulty po. Hindi po lumabas ang mga slide presentation. Pinapaumanhin ko po. Sana po ay kahit na ba hindi naman mahalaga yung mga malaking tulong po ang mga technical na aspeto. Ang mahalaga po ay tayo po'y magdasal, patuloy po tayong naglalakbay. Malaki po ang ibinigay ni Jesus sa atin, sinasamahan niya tayo, naway tayo tumugon sa pamamagitan ng pananalig, pag-asa at pag-ibig sa Kanya. Magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal na poong Jesus Nazareno, kasama po namin ngayon ang aming pamilya, ang aming mahal sa buhay. Bukas po ay sisimulan na po namin ang Triduo ng pagkabuhay, Easter Triduum. Pagninilayan naming mas malalim ang inyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Nawa ang misteryong Paskwal na buhay ninyo ay maging bahagi din ng aming buhay. Nawa mapalapit po kami sa inyo. Gawin ang aming magagawa upang makatulong sa iba sa kapanahunan ng COVID-19. Ipagsanggalang niyo po ang aming pamilya at huwag niyo po kaming iiwanan o pababayaan, kung hindi lalong mahalin at kalingain. Kayo at ng Ama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat. Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.